Sa isang nakakabahalang balita, nabunyag na ang pamilya ni Atty. Vic ay nakatanggap ng death threat mula kina President Bongbong Marcos at ang kanyang asawa na si Liza Smags. Ayon sa ulat, tila nakalagay sa panganibang buhay ni Atty. Vic dahil sa kanyang pagiging kritiko sa administrasyon ngayon. Ipinahayag ng pamilya ni Atty. Vic ang kanilang pag-aalala at ang kanilang panawagan para sa agarang proteksyon mula sa mga otoridad. Matapos ang insidente, agad na kumilos ang mga kinauukulan upang imbisigahan ang naturang death threat laban sa pamilya ni Atty. Vic. Naglabas din ng pahayag ang Malacanang na itinuturing nilang seryoso ang banta at agad na isinagawa ang mga hakbang para sa kaligtasan ng biktima. Inaasahan ang agarang aksyon mula sa mga kinauukulan upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa bansa. Sa panig naman ng publiko, lubos na ikinabahala ang insidenteng ito at maaring konektado ang anumang uri ng kaharahasan at o banta laban sa mga kritiko. Tinatawagan ng marami ang kagiyak ng pagkilos at justisya para sa pamilya ni Atty. Vic upang mapanatili ang kaligtasan at kalayaan ng bawat mamayan na maipahayag ang kanilang mga opinyon at paniniwala. Walitong ang balita ng ating pagkakatutukan, ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ng notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Dolyar. Ang mangyayari ho nito mga kababayan, ang presyo ng mga pangunahing bilihin lalo pa hong tataas sa mga susunod na panahon. Dito sa mga ginagawang diskarte ng economic team nitong si Marcos Jr., sa tingin ho natin di ho tayo nabibilib. Dahil pagka tumaas ho ang presyo ng dolyar at nangulilat ang presyo ng piso, talaga hong ang krudo talagang magmamahal mga kababayan, dahil yung dolyar na yan, yung ating mga remittance sa dolyar galing sa ating mga OFW, yun ho ang ating mga ginagamit na pambili ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Kaya namang sa mga susunod na panahon, kung ang bigas ho na binibili nyo nasa 45 o 65, umasa po kayo na sa mga susunod na linggo magiging 75 na ho yan, magiging 55 pesos na ho yan. Dahil magtataasan ho ang mga pangunahing bilihin pagka ganito ang nangyayari sa palitan ng piso laban sa dolyar. At dito naman ho, meron ho tayong nakita dito. Ang sabi ho dito sa report, dito sa post ng Manila Bulletin, President Marcos encourage the country police force to build their credibility. Nakapetang karapat. Ayan, saluhin nyo, credibility nyo. Emphasizing that police work could be effective when the community trusts law enforcers. Si Tatay Digong, iba ho ang approach niya dyan. Hindi yung mga paboka-boka lang, pakwento-kwento lang na ganyan. Hindi. Si Commander-in-Chief ang magsiset ng tono kung bakit kailangang pagkatiwalaan ng community ang ating law enforcement. Huwag nyong ibigay basta-basta dito sa ating mga kapulisan. Dapat mag-build kayo ng trust sa community. Anak ng Petrang Garapata. Para mabuild nyo ang yung credibility. Paano nila mabibuild ang kanilang credibility? Doon sa accomplishment nila na largest, bloodless drug haul sa kasaysayan ng Pilipinas. Ayaw nyo silang pagsalitain. PNP pinagbabawalang maglabas ng anumang impormasyon patungkol sa issue ng 13 billion shabuhal. Hindi ho 9.6 yan, 13 billion yan. Siguro itinabi nila yung mahigit 300 kilos next drug haul para meron silang eto ba yung ganyan ba kayo mag-build ng credibility? Sa tingin nyo ba pagkakatiwalaan ng ating mga kababayan, ng ating mga kapulisan, kung ganito yung mga naglalabasang balita? Mga kababayan, sinong pipigil sa PNP? Alangan naman si Abalos. Pagka pinigil ni Abalos yung paglalabas ng impormasyon, baka batukan siya nitong si Marcos Jr., di ba ho? Kaya malamang sa malamang, hindi lang ho DILG ang pumipigil sa PNP para
hindi maglabas ng impormasyon dito sa Shabu Drug Hall na to. Mga kababayan, maging yung driver, hindi na ho natin alam kung nasaan na siya. Baka ano na, nagpapahinga na. Nasa laya na siya. Kaya para doon sa mga nagtatanong kung nasaan na yung driver ng photon van, wag na kayong magtanong. Bawal maglabas ng impormasyon ng PNP. Pero, ang matindi ho dito sa bangag na presidente natin, bangag sa kapangyarihan ha, baka sabihin nyo, ibang meaning ng bangag sa atin. Bangag ho siya sa kapangyarihan. Hindi niya na alam yung mga pinagsasabi niya. Ayaw maglabas ng impormasyon, pero gusto niya mag-build ng credibility. Ibang klase ho, nung panahon ni Tatay Digong, talagang ini-scrutinize ho ng mainstream media, mga vlogger, kung ano yung galaw ng mga pulis, kung merong nahuling kontrabando, talaga hong lahat ng footage, lahat ng detalye, ilinalabas ho sa publiko. Ilinalabas sa hearing sa Senado. Pero ho, dito sa isang to, pinagbabawalan ho silang magsalita. Pero gusto ng bangag nating presidente sa kapangyarihan, mag-build daw ng credibility. Napakawala yan. Sakit mo sa ulo, sir? Anong nangyari sa inyo? Sakit nyo sa ulo? ang labo ho ng gusto nyong mangyari, President Bongbong Marcos. Ano ho yan? Sa tingin ko, itulog nyo na lang yan. Yung tipong may masabi lang kayo sa social media dito sa mga press na. Anak ng Veterang Garapata. Ito na ho mga kababayan. Habang pinapakinggan natin itong sila Attorney Vic at itong si Palangga, Ma'am Maharlika, ilagay ko lang dyan. Itong picture nitong si Lisa Araneta Marcos, itong si VP Sara at itong si Amy Marcos. Talaga naman. Yan ba yung mga sinasabingan mo? Tingnan mo yung mukha nila. Ang gaganda. Pati itong si Direk Daryl Yap. Basta, yun na yun. Pakinggan natin to. Ito. Game. Mag-start na po kayo magtanong dahil ang pag-uusapan natin yung tungkol sa interview ni Liza Marcos, yung unbecoming interview, ayon nga sa inyo. So ayan, hindi ko na patatagalin siguro at I think ready na kaya ang ating Attorney Vic Rodriguez. Okay, so eto na siya. Okay, in 1, 2, 3, 4. All right. Yo. Hi, magandang araw. Ano ho to? Matagal ho tong hinihintay ng ating mga kababayan na sumagot. Itong si Attorney Vic Rodriguez doon sa mga patutsada nitong ating First Lady, Lisa Araneta Marcos. Di ba? Kaugnay ito doon sa ang sabi daw ni Baby Pineda kay First Lady, palibutan mo yung asawa mo ng mga mababait na tao. Anak ng Veterang Garapata. Yan na nga ba sinasabi natin? Tapos tinanggal itong si Attorney Vic. Ibig sabihin, hindi mabait itong si Attorney Vic. Attorney Vic Rodriguez, thank you so much po sa inyong pagpaunlak sa interview na ito. Ayan, kanina pa po kayo hinihintay ng ating mga kababayan. Bumati muna kayo sa kanila. Yo. Magandang gabi sa iyo, Maharlika. Magandang tanghali dito sa Pilipinas at magandang araw sa lahat ng sumusubaybay at mga Pilipino sa anumang bahagi ng mundo. And thank you for inviting me again to take part in your program. Yes. So, Attorney Vic Rodriguez, syempre hindi na natin patagalin dahil nag-viral, nag-trending na po yung pagpapa-interview ni Liza Marcos kung saan isa kayo doon, maliban sa akin, sila Sas, sila Attorney Glenn Chong, si Inday Sara, syempre, ikaw ay nabanggit din sa interview na yon. Una, ang tanong ko sa iyo bilang dating executive secretary, hindi po ba bilang isang first lady, meron dapat katungkulan or sinusunod na mga standard or ethical standards ang isang first lady? Kasi siya rin bilang isang first lady ay nagre-represent sa ating bayan. So dito po sa mga susunod na katanungan ko sa inyo ay
parang ipinakita ni Lisa Marcos na wala siyang sinusunod na protocol at hindi niya nare-respeto. Ang sinusunod ho niyang protocol, basta dakdak lang ho siya ng dakdak sa mga interview. Hindi, sa tingin natin, ano talaga yan, talagang sinadya ho nila yan. Kasama ho yan sa kanilang protocol. Magkano kaya bayad kay Katon yung doon, no? 5 million ho kaya? Yung katungkulan, yung mandato na binigay sa kanya, binigay na ng Pilipino sa kanyang asawa. Ano po ang tingin nyo dito sa interview muna? In the first place, bakit siya nagpa-interview? Ayun. Well, to begin with, Maharlika, marami na ang nag-request sa aking mag-comment doon paglabas ng interview. Hindi ko naman pinanood. Hanggang ngayon, hindi ko pinapanood. At hindi ko napanood. Except yung portion na nabanggit yung aking pangalan. Kaya ako pinanood because nabanggit ako. Gusto ko marinig ano ba yung sinabi tungkol sa akin para kung meron namang mga dapat ituwid na pagkakamali, sadyang mali o kasinungalingan, mabigyan naman ako ng pagkakataon. In fact, an executive of GMA7 immediately sought for my comment. Ang sabi ko, bakit ako? Nabanggit yung pangalan ninyo. Tama, pero ang layo naman ng sagot. Ang dapat inuhin ninyo kako ay yung pangalan ng kaibigan ko rin yun nung gobernadora na nabanggit doon sa naturang interview. But nung biglang may nagpadala rin sa akin nung audio recording naman at nabanggit nga doon na muli pangalan ko at nabanggit pa yung aking pamilya. Doon ako nag-react na. Kaya teka muna, lagi kong sinasabi sa kanila noon, kung may issue tayo, di hanggang atin lang. Gusto nyo tayong magbakbakan sa kung anong platform, ganun talaga yan ang buhay. Sadyang ganyan ang buhay nang minsang dumaan sa pagiging isang public official. Pero wag ninyong idadamay yung aking pamilya. Higit pa, yung aking mga minor de edad na anak. Oo. Binanatan ho ng mga alipores nitong si Liza Araneta Marcos, yung mga kapamilya nitong si Attorney Vic Rodriguez. Yung sinabi kanina nitong si General Macanas, na pati yung mga bank accounts ng mga kamag-anak nitong si Attorney Vic pinamigay o yung mga gawa-gawang bank account, sabi nitong si Sir Bobby Tiglao, pinamigay dito sa mga mainstream media. At yung ibang mga mainstream media naman, ilinabas yung mga peking mga dokumento na yon. Gets. Okay? Hindi lang sa bukod sa sila'y minor de edad, hindi naman sila kasali rito At nung tayo nagsama-sama at tayo nagkakaigihan pa, you treated them well. And now na hindi tayo nagkakasundo, huwag ninyong idamay ang aking pamilya. Alright. So, ipaparinig ko po, Attorney Vic, sa ating mga kababayan kung anong sinagot ni Liza doon sa interview. Kasi during that interview, I know hindi mo napanood, tinanong nung ni Taberna na kung ano daw ang masasabi ni Liza sa mga kritiko o sa mga bashers, yung turing tayong bashers, at binanggit nga yung pangalan ko. Tapos nung pagdating sa name mo, ito po ang tanong. At si Attorney Vic Rodriguez po. Kilala mo si Baby Pineda? Yes. Okay, so I call her my manager and she and I were opposites because she is a politika, ganyan-ganyan. Ako naman, super zero sa politics. So I went to her for advice. So naging close kami. Ano sabi sa akin? Ikaw, maniwala sa akin. Isa lang gagawin mo pag nanalo si Bigam. Siguraduhin mo na lahat ng tao sa paligid niya mabait. Ayun. At saka para sa kanya. Kasi nakikita ko may ganito, may ganyan. Yan ang gagawin mo. Basically, she said, your only purpose is to make sure your husband is surrounded by good people. And that's what I do. I mean, and it's not because I get picked on or whatever. When I see people doing things wrong, illegal, or using their power. Okay. So, Attorney Vic, unang-una, okay?
Bakit nga nabanggit si Baby Pineda? Bakit kaya ganun yung naging sagot niya? I really cannot comprehend where the name of Governor Baby Pineda came from. I'm sure we're referring to the same and only one person, the same and the only person, si Governor Baby Pineda, Nanay Baby to many. Okay. Si Governor Baby Pineda and I, as far as my recollection is concerned, we are good. We are all right. I and the good governor are okay. At ayoko ngang sumagot dahil kayang-kaya naman ni Gov Baby sumagot kung siya ang in-interview eh. Sabi ko, I don't think I feel alluded to. Ibig sabihin, yung mga sinabi nitong si Liza Araneta Marcos, puro kasinungalingan. Actually, di niya namang sinagot yung tanong nitong si Katonying. Narinig niyo yung audio recording. Tinanong siya kumusta kay Attorney Vic. Binida niya itong si Baby Pineda. Na kung saan hindi naman nasagot yung tanong kaugnay dito kay Attorney Vic Rodriguez. Gusto kasing ipalabas nitong si Liza Araneta Marcos na masama etong si Vic Rodriguez kaya tinanggal siya sa gabinete. Kasi paligiran nga ng mga mababait na tao itong si Marcos Jr. Akala mo na napakabait. Pagkat gusto tayong isubo sa gera, akala mo napakabait. Ng Petrang Garapata. Except of course, yung mga well-meaning friends. Hindi, sinabi, ang bilin daw ni Governor Baby, make sure that your husband is surrounded by good people, loyal to him, honest to him. So sabi ko, why would I even react? Ako nga yun. Ako yung loyal, ako yung good, ako yung kasama niya, ako yung faithful sa kanya. So there's no need for me to react. But since niyan, hindi talaga matitigil yan. So just to put the things in order, kami ni Governor Baby Pineda, ang pagkakaalam ko hanggang sa mga panahon na ngayon, nang ini-interview mo ko, wala kaming diferensya, okay kami. And when I was still in Malacanang, ang dami ng intriga na galit. Campaign pa lang pala, Maharlika. May mga na-intriga, naririnig ko na galit daw ako sa mag-asawang Bong at Baby Pineda. Nahayaan ko lang dahil yan I'm running the campaign, maraming gustong pumapel, maraming gustong sumakay. Nahayaan ko lang. Why? I'm proceeding with a clear conscience na I do not know them. I know them as Bong Pineda and Governor Baby Pineda or Nanay Baby. Kilala ko sila sa pangalan. Pero hindi pa kami nagharap. Even during the campaign. So nung nasa Malacanang na, that talk persisted. So sa mga hindi nakakaalam, itong si Baby Pineda, siya dati ang gobernador ng Pampanga. Ngayon ang anak niya, yung si Delta Pineda, siya ang gobernador. Malaki silang political clan sa Pampanga. Itong mga Pineda na to, no? Sa mga hindi nakakaalam kung sino tong Baby Pineda ang tinutukoy nitong si Liza Araneta Marcos at nitong si Attorney Vic Rodriguez. Sige. Yung mga mababanggit, pasensya na. Maganda namin pagkakabanggit sa inyo. Si Agnes de Venadera, nasa CDC siya ngayon, yung Clark Development Corporation. Si Agnes de Venadera, in one of her visit to me sa opisina ko sa Executive Secretary's Office, nabanggit niya yan. Sabi niya, ES, pwede bang mag-set ako ng meeting between you and Mang Bong and Nanay Baby? Kako, wala namang problema. Although may idea na ako bakit. Kako, bakit? Hindi naman para magkakilala kayo. O nga, kako, hindi naman kami magkakilala. And then, sige, kako, ang daming trabaho, kako, Agnes, nakikita mo naman. Pag lumuwag-luwag, kako, I'll call on you and then I will avail of that opportunity to sit down with the Pinedas. Okay. And then, another visit niya sa Malacanang, nabanggit niya uli yan. O kasi niya, alam mo kako, Agnes, tatapatin kita. Ang dami kong naririnig na galit daw ako sa mga Pineda. May tampo daw ako sa mga Pineda. If that is the purpose of the meeting, well, set it right away. Set it immediately. I want that settled. Sabi niya, totoo ba, ES? Kaya ako, isa ka pa. Ako, bakit ako magagalit sa taong hindi ko kilala? And then anyway, when you go back and see them, kung totoong may tampo rin sila sa akin, kamo huwag tayong papadala doon sa gawa-gawang kwento ng iba. Tatlong bagay lang kako, Agnes. And kahit marinig at manood si Agnes de Venadera ngayon, and
Malakas ang loob nitong si Attorney Vic Rodriguez, mga kababayan. Kasi ito sinabi ko sa kanya. Pakitanong mo ka ko kay Mang Bong at kay Governor Baby bago nila paniwalaan ako'y may tampo o galit sa kanila o pinipersonal ko sa kanila. Unang-una, kami ba ay personal na magkakilala? Pangalawang tanong, kami ba ay may personal na relasyon o dealings? Pangatlong tanong, kami ba ay may professional relationship or professional dealings? Ngayon, kung ang sagot kahit isa sa tatlong tanong na yan ay oo o meron, maaari nga siguro na merong panggagalingan yung tampo ko o tampo nila. Pero kung ang sagot sa tatlong yan ay wala, then wala kaming pagkakadiferensyahan. And so she went and probably talked to the couple at nag-set po ng meeting yan. Kasama yung family and treatment nila sa anak ni Mang Tony Santos. Because si Mang Tony naman ay ninong ko sa kasal at very close ako doon nung nabubuhay pa. So doon kami nag-meeting sa bahay nila sa Green Hills. When I was still the executive secretary, tatlo kami. Andun si Agnes. Pagdating ko ron, I was received very, very warmly by Governor Baby. Kami ES, kamusta ka ko? Hi Governor, kamusta ka? Finally, nagkaharap tayo at magkakilala na tayo. Sabi no, don't call me Governor, call me Nanay Baby. That's how people me. And ako naman, I'm just being me, the formal me. Okay, Governor, thank you. And then ushered me to the dining, usap konti. Sabi niya, na natin pag-usapan niya, let's have dinner. Kaya kung nasa si Mang Bong, sabi ko nga sayang, he was all set to go. And I know this for a fact kasi nagpapatest lagi yun. COVID pa niyan eh. Nagpass daw si Mang Bong. Ito ho, detalyado hindi kagaya noong banat nitong si Lisa Araneta Marcos, parang boka lang yun sa kanya. But hinayang na hinayang because he was all set to go. So nag-usap kami. Tinanong ko uli kay Go para lang magkaliwanagan kami. At ayoko kasi nung gawa-gawa ng ibang tao may nagtatampo sa akin. Yung dahil lang sa intriga, sa chismis, sa Marites. Marites. Okay. Tinanong ko sa kanya, sabi hindi. Ngayon lang tayo nagkakilala. Sabi wala tayong pagkakadiferensyan. Kako yun nga ho, kako Go. Anyway, kako, sige, we'll have dinner. And then nagulat siya. Kako, meron lang akong isa ring sasabihin sa iyo. Sabi niya, ano yun? Natatawa ako sa gumagawa ng intriga. Sabi niya, alam mo ba, kung saan ako nabakunahan ng AstraZeneca? Sabi niya, saan? Sa inyo. Nagulat siya, ha? Kako sa inyo. Ayaw ko. Dahil sabi ko nga, hindi tayo magkakilala except nung nabubuhay pa si Mang Tony, ipinahanap ako ni Mang Tony dahil ako rin ang lawyer noon. Tapi mo si Atty. Vic, magpabakuna siya kamo. Ilang settings yun, I refuse. Kasi nga, ako parang feeling ko, malakas naman ang katawan ko. At ano naman. At saka ayoko, hindi naman ako taga doon, nakakaya naman. Eventually, of course, yung gesture ni Mang Tony, baka naman sabihin, ang yabang ko, tigas ng ulo ko. So nagulat siya. So ako ang taong marunong tumanaw ng utang na loob. Hindi ako pwedeng magalit sa taong unang-una natin pinagawa yan. And she was surprised. Baka ako, oo. Doon ako nagpapakuna sa inyo ng AstraZeneca. So maayos kami. And then even after I have left Malacanang, yung kaibigan na yung common friend namin, hindi na si Agnes. Yung anak ni Mang Tony, pag nakikita sila, pinapaabot naman sa akin, Attorney, kamusta daw? Sabi ni Nanay Baby, kinakamusta ka niya? Kamusta ka na raw? Anong ginagawa mo? At kung meron ka raw kailangan na makakatulong siya, feel free na magsabi. So yung mga ganung bagay, may timbang sa akin yung